Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Dumating na sila sa lugar na kung saan gaganapin ang second round ng kanilang exam. May isang babae na kanilang na-encounter at gustong ipatabi ang kanilang sasakyan na nakaparking sa number 55 at i-park ang kanilang sasakyan dun. Puwersang ibinalibag ng babae ang company car ni na Kafka nang parang wala lamang, gulat na gulat sina Ichikawa at Kafka sa ipinakita ng babae. May special suit na sinusuot ang babae kaya ganun na lamang siya kalakas. Itinanong ni Ichikawa kung sino ang babae. Ang sagot ng babae ay siya ang examinee number 2016, si Kakoru Shinomiya at ang hobby daw niya ay pumatay ng mga kaiju. Biglang may naamoy ang babae kay Kafka at amoy kaiju daw siya. Ando naman si Ichikawa at biglang humirit na nagtatrabaho sila sa kaiju disposal. Aniya naman ng babae, ano daw ang ginagawa ng mga workers ng disposal sa lugar. Pero si Kafka ay pasimpleng kinarga niya at itinayo niya ang kanilang company car na parang wala lamang. Nagulat ang babae sa ipinakitang lakas ni Kafka at akala niya na may private suit din ba si Kafka. At doon na nagpakilala siya sa babae, sinabi niya ang kanyang buong pangalan, Kafka Habino. Examinee number 2032, dapat daw tandaan din ng babae ang kanyang pangalan. Habang nagpapakilala si Kafka, biglang ipinark ang sasakyan ng babae sa kanilang parking space. Naging interesado ang babae sa paparating na exam nila at hinamon niya si Kafka at ipapakita daw niya ang kanyang tunay na talento sa exam. Pumasok na ang babae sa loob ng headquarters at si Ichikawa naman ay pinagalitan si Kafka kung bakit daw niya nilabas ang kanyang kaiju power kanina. Pag inulit pa daw ni Kafka ang ginawa niya kanina, papauwiin na lang daw siya ni Ichikawa. Sabi naman ni Kafka, minsan na din siyang sumuko at ito na ang kanyang huling pagkakataon para mapalapit kay Captain Mina na kanyang childhood friend na minsan din silang nangako sa isa't isa noon. Ngayon daw, hinding-hindi na siya sisuko sa laban. Nagsimula na ang kanilang first stage ng exam at gumagapang sila sa lupa pero si Kafka ay nahihirapan. Nagtataka siya na gumagawa naman siya ng mga mahihirap na physical work kada araw pero bakit daw madali lamang siyang napapagod at hirap makasabay sa mga kasamang examinee. Ang second stage ng kanilang exam naman ay may dalawang part, ang fitness test at ang aptitude test. Sabi naman ni Ichikawa na ang aptitude test naman ay isang bagay na mayroon ka man o wala, ito ay ang natural na abilidad mo. Ayon naman kay Kafka, dapat gawin nila lahat ng kanilang makakaya para makakuha ng magandang score para sa fitness test. Nagsimula na ang second stage ng exam at halatang nahihirapan si Kafka sa pag-pull-ups. Nasabi niya sa kanyang sarili na ganito na ba daw ka-weak pag ang edad ay nasa 30 na. Sa sprint test naman, nasa hulihan na naman siya at pagod na pagod. Iniisip niya kung gagamitin niya ang kanyang kaiju power, makakahabol pa ba siya sa unahan ng grupo. Laking pagkadismaya sa kanyang sarili dahil ayaw gumalaw ng kanyang katawan. Matapos ang kanilang fitness exam, laking lungkot ni Kafka dahil ang rank niya ay nasa 219 out of 225 lamang. Dumating si Shinomiya at ipinakita niya ang kanyang rank sa fitness exam at nasa pang-5 siya. Pero andyan si Ichikawa at proud siya kay Kafka dahil nagawa niyang hindi gamitin ang kanyang kaiju power sa exam. Sabi naman ni Kafka, ang lahat naman daw ay ibinigay lahat para sa exam na ito. Hindi naman patas sa lahat kung gagamitin niya ang kanyang kaiju power para man lamang sa ibang examinees. Pero nagsisisi pa din siya dahil hindi niya ginamit ang kanyang kaiju power at dahil daw napakatagal na dinunghuli siyang sumubok sa test. Sa kabilang banda naman, sa opisina ng captain na si Mina na kanyang childhood friend, tinignan ni Mina ang mga kalahok sa exam ngayong taon na ito. Sabi naman ng vice captain niya, madami daw ang interesting sa mga sumasali ngayon. Tinignan ni Captain Mina ang mga papel ng mga examinees at nakita niya ang profile ni Kafka na kanyang childhood friend. Tinignan nila Ichikawa at Kafka ang mga magagaling na mga examinees at ang una ay si Haruichi Azumo, graduated daw siya bilang isang top sa kanyang klase na galing sa Tokyo Neutralization University at ang rank niya sa fitness exam ay nasa pangalawa. Sunod naman ay si Iharu Furuhashi, isang malakas na individual at isang valedictorian sa Hachioji Neutralization Technical College at ang rank niya sa fitness exam ay nasa pangatlo.
Ang sumunod naman ay si Aoi Kaguragi, isang individual na sumisikat sa Japan Ground Self-Defense Force at siya ang number 1 rank sa fitness exam. Tinanggihan daw niya ang bakante sa JGSDF Elite para maging isang defense force. At yun lang lahat, madaming applicants na galing sa neutralization universities and colleges kaysa nung mga nakaraang taon. Karaniwan, lahat ng mga applicants daw ay susubukan nilang maging elite officers, hindi yung field agents. Tugon naman ni Kafka, kaya pala madaming magagaling. At ang tinitingala ng lahat daw ay yung babae na graduated galing sa California Neutralization sa edad lamang na 16, siya ay tinatawag na may pinakamagaling na talento, si Kakoru Shinomiya. Matapos ang kanilang fitness exam, ang susunod na exam ay gaganapin sa Defense Force Training Area 2. Nagpakita ang Vice Captain na si Hoshina ng Defense Force at siya ang head of the second stage exam committee sa taong ito. Dito daw gagawin ang kanilang aptitude test sa lugar na ito sa loob ng malaking gate. Binuksan na ang malaking gate at ang kanilang task sa area na ito ay ang hanapin ang kaiju at i-neutralize sila. Laking gulat ni Ichikawa at Kafka nang malaman nila na dapat i-neutralize ang mga kaiju. May isang malaking kaiju na nasa loob ng area ang patungo sa kanila at aatakihin sana sila pero biglang may mga malalaking bakal na nagsara at hindi ito nakalabas. Ang akala ni Kafka na ang pag-dispose lang ang kanilang gagawin pero nagkamali pala siya ng pagkaintindi. Ang sabi naman ni Ichikawa na matagal na papala yun, 2 taon na ang nakalipas. Ang sabi naman ng Vice Captain na hindi naman pwede na papasok sila sa loob ng walang dalang mga sandata. May mga suit pala sila na dapat suotin pang kontra kaiju. Ito pala ang tinatawag na tech gear. Sinuot na ni Ichikawa ang kanyang tech gear at sinukat nito ang saktong body measurements nito at ang shape adjustment ng kanilang katawan. Normal na din ang operation ng kaiju muscle fibers sa kanilang tech gear. Naramdaman ni Ichikawa na naging iisa ang tech gear sa kanyang katawan at na-feel din niya na lumalakas ang kanyang mga muscles. Ito ay ang tinatawag na Defense Force Kaiju Combat Suit, sabi ng Vice Captain. Gawa daw ito sa isang organic material na kinuha pa mismo sa kaiju at kusang nagmumultiply and combat power ng nakasuot nito. Ang operator naman ng 3rd Division ay susukitin niya ang unleashed combat power ng bawat isa na nakasuot ng combat suit. Una ay si Ichikawa at ang combat power niya ay 8% lamang. Sunod ay si Izumo at ang combat power niya ay 18%. Kay Kaguragi naman ay 15%, kay Furuhashi naman ay 14%. Sabi naman ng 3rd Division Operator, maswerte daw sila ngayong taon dahil madami ang nakakuha ng above 10%. Ang combat power naman ni Shinomiya ay umabot sa 46%. Sabi naman ng Vice Captain, ang level ni Shinomiya ay nasa platoon leader na daw. Sabi naman ng Vice Captain, hindi pa siya nakakita ng combat power na nasa 0%. Binanggit na din ng operator kung magkano ang kanyang combat power ni Kafka, sa kasamaang palad ito ay 0%, tawang-tawa naman ang Vice Captain sa kanyang nalaman dahil ito pa daw ang kanyang first zero combat power na nasaksihan. Pinagtatawanan si Kafka ng Vice Captain at sabi pa niya baka hindi siya makakapasa sa exam. Galit na galit si Kafka at nalilito kung bakit 0% ang kanyang combat power. Kailangan daw niya itong matuklasan kung papaano niya maipalabas ang kanyang tunay na lakas bago matapos ang exam. Dismayado naman si Shinomiya sa ipinamalas ni Kafka sa paglabas ng kanyang combat power. Sabi niya, ipakita dapat daw ni Kafka ang ipinamalas niyang power dun sa parking lot, malapit na daw matapos ang exam. Pumasok na ang Vice Captain at sisimula na daw nila ang final test. Nagbigay na ng instruction ang Vice Captain at ang kanilang target daw ay ang mga Hanju at 36 na Yoju na nilagay nila sa buong lugar ng urban training area. Itong mga kaiju daw ay nagdulot ng 16 na pagkamatay sa Hachioji nung nakaraang taon. Hinuli nila ng buhay ang mga kaiju para magsilbing training aids. Dapat daw nakakalabanin nila ang mga kaiju gamit ang anti-kaiju weapons nila. Susubaybayan daw sila ng mga drone para ma-monitor ang kanilang mga kilos. Kung nakapagdesisyon daw sila na ang kanilang buhay ay nasa panganib, ipapa-activate nila remotely ang shield na nasa kanilang suit pero ang ibig sabihin nito ay bagsak sila sa final test. Sabi naman ng Vice Captain na hindi siya garantisado na makakasurvive sila sa susunod na part. Nagsimula na ang kanilang final test,
Sumugod na sila sa urban training area para maghanap ng mga kaiju. Si Shinomiya naman ay nagpakitang gilas na kaagad at siya ang unang nakapatay ng kaiju at sunod-sunod na mga kaiju ang kanyang mga napapatay. Bumilib ang lahat sa ginawa ni Shinomiya, pero si Kafka ay nabibigatan sa pagdala niya ng armas. Sabi naman ni Ichikawa, ano daw ang kanilang plano, hindi daw sila nagtataglay ng ganong klaseng offensive power. Biglang nag-announce ang Vice Captain at sinabi sa lahat na si Captain Mina ay nanunood sa kanilang final test. Dapat daw gawin nila lahat para sa kanya. Naaalala na naman ni Kafka ang kanilang nakaraan nung mga bata pa sila. Walang pakialam si Kafka kung 0% ang kanyang combat power. Ito na daw ang kanyang last chance. Tinawag niya si Ichikawa, tinanong niya kung bakit sinusundan sila ng examining officers gamit ang mga drones. Ang sabi naman ni Ichikawa kung ang tinitignan nila ay kung gaano kadaming kaiju ang kanilang mapapatay, maaari naman nilang i-track ang mga numbers gamit ang sensors. Sabi naman ni Kafka, tinitesting lang daw nila ang kanilang mga abilidad pati na rin kung papaano sila makaka-adapt sa isang sitwasyon. Sabi ni Ichikawa na dahil ay wala silang mga kakayahan sa offensive, ang gagawin nila ay suportahan na lamang ang lahat ng mga attackers hanggat sa makakaya nila. Pinuntahan nila ang iba nilang mga kasamahan na tinitira ang isang kaiju. Pupuntahan nila ito at magbibigay sila ng support. Napansin ni Kafka ang mga kuko ng kaiju, minsan na din daw niyang mag-dispose ng katulad ng kaiju na kanilang kinakalaban. Binato ni Kafka ang kaiju ng stun grenade dahil ang kaiju ay may mahinang mga paningin pero ito ay may matinding pandinig. Once na mabingi ang kaiju, madali na lang daw na atakihin ito. Sinabihan ni Kafka ang kanilang kasama na dapat tirahin nila ang kaiju sa kanyang sikmura. Mahina daw ang balat ng kanyang sikmura kadalasan sa lahat ng mga kaiju. At yun na nga, pinaputukan na nila ang sikmura ng kaiju at ito ay sumabog. Nagpasalamat naman ang kanyang kasama sa pag-support ni Kafka sa kanila. Bumilib naman ng kaunti ang Vice Captain sa pagsuporta ni Kafka sa kanyang mga kasamahan. Habang tumatakbo sina Ichikawa at Kafka papunta sa iba nilang mga kasama. Biglang umatake ang kaiju at napuruhan ng husto ang katawan ni Kafka at nagsuka siya ng dugo. Tumilapon si Kafka sa malaking pader at ang monitoring team ay naalarma sa mga natamong pinsala niya sa katawan. Sabi ng operator, may mga irregularidad na nadetect sila sa kanyang mga vitals at hindi na siya pwedeng magpatuloy sa test. Patuloy pa din ang paglapit ng Yoju 23 kay Kafka. Hirap nang makagalaw si Kafka sa kanyang kalagayan. Nag-aalala siya na i-activate na nila ang shield ng kanyang gear at ang ibig sabihin niyan ay babagsak siya sa final test. Nagpupumilit siyang bumangon sa kanyang kalagayan dahil alam niyang si Captain Mina na kanyang childhood friend ay nanunood sa kanya. Hindi na niya daw papayagan ang kanyang sarili na ipahiya sa kanyang harapan. Akmang kakainin na sana siya ng kaiju at ipapa-activate na din sana ang shield ng kanyang suit at sabi pa ng Vice Captain, expected na niya na si Kafka ang unang ma-drop out sa final test. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may umatake sa kaiju at maswerteng nailigtas pa si Kafka ni Shinomiya. Sabi niya na hindi siya papayag na may Sasuko sa laban habang nasa battlefield daw siya. Laking papasalamat naman ni Kafka na iniligtas siya ni Shinomiya. Sinabihan siya ni Kikuro na humiga ka na lang sa ground at maging loser at sabay na umalis para patayin ang ibang mga kaiju. Pilit na bumabangon pa din si Kafka pero ang kanyang binti ay nasugatan, hindi siya nakakatayo. Tinawag siya ng Vice Captain na nasa operation room, may nakikita daw silang mga irregularidad sa kanyang vitals. Madaming mga fractures daw sa kanyang katawan, posibleng ang kanyang organ ay may damage. Naitanong naman ni Kafka sa kanyang sarili na dapat na ba siyang sumuko. Sabi niya hindi daw, merong kaunting chance pa din siyang nakikita. Sinabi ng Vice Captain na bilang isang exam proctor daw, inirerekomenda niya na sumuko na lang si Kafka. Kahit pa daw yung shield ng suit nila ay hindi perpekto na maprotektahan sila sa lahat ng bagay. Pero sabi ni Kafka, siya lamang daw ang magdedesisyon kung sisuko na ba siya o hindi. Kinakaawaan niya palagi ang kanyang sarili, masyado na daw siyang matanda para sa kanyang mga pangarap. Pero pilit pa din siyang tumitindig, sa paningin daw ng iba, siya ay isang tanga. Pero nakapagdesisyon na siya na isugal ang kanyang buong buhay para sa pagkakataong ito at hahabulin niya ang kanyang mga pangarap ulit. Nagawa niyang makatayo ulit at ang kanyang combat power ay biglang tumaas ng bahagya, di makapaniwala ang mga officer sa kanilang nasaksihan.
Sinigaw ni Kafka na sa pagkakataong ito, hindi siya sisuko kahit ano pa ang mangyari. At dito nagtapos ang napakatinding pagsubok ni Kafka sa kanilang final test para maging isang ganap na defense force. Abangan nyo sa susunod na episode kung magagamit ni Kafka ang kanyang kaiju power sa final test nila.